ikaw ay naghahanap ng trabaho sa Vietnam or nakatanggap ka na ng job offer mula sa isang kumpanya, malamang narinig mo na ang dalawang dokumentong ito, which is an offer letter and the work contract. Marami ang nalilito kung pareho lang ba ang mga ito. Ano nga ba ang offer letter at ano nga ba ang work contract sa Vietnam? Ano ang pagkakaiba at ano ang dapat mong malaman tungkol sa mga ito? Kaya gumawa ako ng video kasi marami ang nalilito kung pareho lang ba ito o hindi. So marami nagme-message. May mga OFW or foreign worker na iniisip na kapag may offer letter na sila, sigurado na ang trabaho nila. Samantala, ang iba naman ay agad nang pumirma sa work contract nang hindi mo na, binabasa ng maigi. Sa video na ito, ipapaliwanag natin ang pagkakaiba ng offer letter at work contract sa Vietnam. So, pag-uusapan natin ano ang offer letter, ano ang work contract, ano ang nilalaman ng bawat isa, at kailan ginagamit ang mga ito at ano ang dapat mong tandaan bago ikaw pumirma. Kaya siguraduhin panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Now, una, ano ang offer letter? Okay? Ang offer letter ay isang dokumento na ipinapadala ng employer pagkatapos mong ma-interview at matapos lang desisyonan na ikaw yung napili nilang teacher or trabahante or employee sa kanilang company. Now, sa madaling salita, ito ay opisyal na alok ng kumpanya sa'yo. So, hindi pa ito ang mismong employment contract. Layunan lamang nito layunin lamang nitong ipaalam na gusto kang i-hire ng kumpanya or ng school na iyan at ilalagay dito ang pangunahing detalye ng kanilang alok. So, now sa Vietnam, hindi lahat ng kumpanya ay nagbibigay ng offer letter. May mga employer na diretso na nagpapapirma ng work contract. Ngunit sa mga international companies or malalaki negosyo, karaniwang munang nagbibigay ng offer letter bago ihanda ang final contract. At ano ang karaniwang nakasulat sa offer letter? Narito ang mga impormasyon na madalas mo makikita. Una, ang pangalan ng employer. Pangalawa, ang iyong magiging posisyon or job title. Pangatlo, ang basic salary. At mga maaring nakalagay din dyan ang gross salary at net salary mo or net salary rather. Pang-apat, ang petsa kung kailan ka inaasahang magsisimula. Pang-lima, ang work location. Pang-anim, ang working hours or schedule. Pang-pito, probation period kung merong meron kayong probation period. At pang-walo, ang pangunahing benefits tulad ng health insurance, allowance, bonuses, transportation, meal allowance, or accommodation. At panghuli, ang deadline kung hanggang kailan mo maaaring tanggapin ang alok at sa madaling salita, summary lamang ito lahat sa pangunahing kondisyon sa trabaho mo. Now, yung sa akin, ito yung nakalagay. Please read carefully the offer letter and direct hiring process details. Yon. So nasa taas nakalagay yung pangalan ko, yung passport number, ito yung tapos naka ABCD lang, tapos naka-bullet na yung mga information, hindi siya sentences talaga. Now, nakalagay offer details, salary, yung magkano for 100 hours, tapos yung overtime will be paid. Hindi pa nakalagay dito kung magkano yung overtime fee or overtime payment ko pag lumampas ako ng 100 hours. Nakita ko yung detailed talaga kung magkano yung babayaran nila sa akin kung lumampas ako ng 100 hours doon na sa work contract. Tapos nakalagay dito day off, 1 day per week. Pero sa work contract, naka-specify talaga kung anong araw yung day off ko.
Now, ang probation is 1 month. Tapos, meron lang silang ano dito na 85% of hourly salary in the first month. So, sa second month pa onwards, ako magkakaroon ng fixed na salary. Kasi nga, uh, uh, dumating ako dito mga mid, mid uh, October. Yon. Yung isa naman kasamahan ko is first week of October. Yon. Tapos nakalagay din dito kung kailan yung wala akong sahod. For example, the Tet holiday, or if there's a pandemic, or if the teachers got less than 100 hours, tapos hindi siya official na ng teachers, hindi siya holiday, ganon. Yung teacher's reason lang na parang umalis ka or nag-leave ka, yung personal, may personal kang gagawin, ganon. So, nagpaalam ka sa company for how many days. So, yun yung wala akong salary. Now, nakalagay din dito na school will cover, okay, the work permit fee. Tapos, at first, nakalagay sa akin yung accommodation, pero sa aking, tawag dito, sa work contract ko nakalagay na accommodation support, hindi covered by the school. Yon. Tapos yung OEC documents na mga documents lang nakakailanganin, hindi sinabi na sila yung magbabayad ng OEC ko, yung documents lang. Tapos legal documents for sponsorship. Ganon, mga documents lang, hindi yung mga fee. Now the teachers will pay the business visa at saka yung dito, visa stamping, document legalization at saka flight ticket. Kasi ipapadala nila yung invitation letter sa Pilipinas, tapos ipapatatakan mo sa Vietnamese embassy doon yung para sa visa stamping, ikaw magpupunta mismo doon, so ikaw yung magbabayad. Now, ikaw din yung magpapalegalize ng mga dokumento mo sa Philippine Embassy din. After ng apostille, ipapalegalize mo pa yan sa Vietnamese Embassy bago mo dalhin dito sa Vietnam. Kasi dito na yan ipaprocess yung LD2 visa mo or yung working visa mo. At saka ikaw din magbabayad ng flight ticket. So, hindi iha-handle ng school, not unless kung yung school mismo yung mag-o-offer sa'yo. Meron namang school dito na nag-o-offer ng free flight ticket. Pero sa akin, ako mismo nag-handle yan. Kasi nasa offer letter ko na ako yung sasagot. Now, nakalagay din dito ng length of contract or contract, So, nakadepende sa pag-deal ng employer kung magkano yung ilang taon ka. Pero nung natanggap ko na yung work contract, nandun yung 2 years contract bago ko pinarmahan. Yon. Now, tapos nakalagay na all documents need to be legalized by the Vietnamese embassy except the passport. So nakalagay dyan. Yun. And then, may instruction sa akin na yung ipalegalize ko ay ang diploma ko, ang TESOL certificate, ang C2 certificate galing sa EFCET, tapos yung COE ko na 3 years na yung as a position as a teacher. Yun. Now, galing yun sa DepEd naman yun. So, yun yung pina-postil ko at saka pinalegalize. Tapos, ang NBI, ang health check, yun, ang health check na yan, dapat hindi lang basta-basta na health check lang, sasubmit ka lang ng letter na, physically fit siya. Dapat may accredited na, dito, na health center din, health, yung mga na, mag-check sa'yo, na may video ako tungkol dito din. Okay? Tapos, yung passport, no need to legalize. Yun. So, tapos, nandito nakalagay, teacher's responsibility. So, must provide all 7 documents for the schools when they come to Vietnam. If not provided, if not provided above documents, yung grammar, no? The school may cancel the sponsorship and may refuse employment because these documents are needed for the school to apply to process the work permit. Now,
So ito yung yung nakalagay. So upon arrival in Vietnam, work directly with the school, follow the school contract, the school policies, and the Vietnam law. Ganon. So this is a direct hire processing details. Ganon. So nilagay na nila dito yung mga ganyan. Kung ano yung magagawin ko sa direct hiring. And then, ano pa ba dito? Yun, inisa-isa lang nila yung nakasulat dun sa taas. Yung mga visa processing, visa stamping, tapos yung travel preparations ko, gano'n, sa flight booking, tapos arrival and work permit. So teachers arrives at the schools, please submit all the documents for the school to apply for the work permit and start your probation. Yon. Tapos, yun. So, yun lang yung mga important notes nila. Yun. Tapos, if you agree, sign the agreement below and send us back to start the process. Ganun lang yung nakalagay. So, yun yung offer letter. Nakabulit lang siya. Hindi siya sentences talaga. Now, ano naman ang work contract or employment contract? So ito ang legal na kasunduan sa pagitan ng employer at empleyado. Kapag napirmahan na ito ng dalawang panig, dito nagsisimula ang opisyal na employer at saka employees relationship. Ito rin ang ginagamit para sa pag-apply ng work permit, pag-process ng TRC mo, payroll, ito yung mga labor inspections, labor disputes mo. Ito rin ang ginagamit para sa pag-apply ng OEC. Ganon. So, ito yung pangunahing legal na document sa employment po dito sa Vietnam. Ano ang laman sa work contract or employment contract? Mas detalyado ito kumpara sa offer letter. Kung yung offer letter is naka ABCD tapos nakabulit lang siya. Now, dito naman nakalagay sentences talaga. Paragraph, gano'n. So nakalagay yung buong pangalan mo, employer mo, yung ganon, address ng company, job title, detalyadong job description, kung ano yung ituturo mo, ano yung expected sa iyo, ganon, kung saan ka magtatrabaho, yung rest day mo, salary naka-detail na yan, nakasulat talaga in paragraph na paano babayaran yung sweldo, kailan ibibigay sa'yo, yung overtime rules, yun, doon na nakalagay. Sa offer letter, hindi pa nakalagay kung magkano yung bayad sa akin o sa overtime ko. Sa work contract ko naman, nakalagay na talaga yung amount in dollars kung magkano yung ibibigay sa akin pag lumampas ako ng 100 hours. Tapos ilalagay din dito yung allowances, yung bonus policy kung meron sa amin kasi pag mag-renew yung mga estudyante, may binibigay sa amin na konti. For example, natapos na nila yung 1 year nila na contract sa school, magre-renew yan sila ulit. So yung school ay nagbibigay sa amin ng incentives kung nag-renew yung mga estudyante na under sa amin. Tapos nakalagay din dito yung social insurance, health insurance, tapos unemployment insurance kung applicable, kung meron yan sa ano mo. Tapos yung annual leave, public holidays, kung ilang sick leave mo. Yon, nakalagay yan dyan lahat. Kung ano yung mga termination conditions, yon, notice period, kung magre-resign ka, ano yung kailangan mong gawin, ganon. Yung disciplinary rules, probation conditions, and the contract duration. So marami pang mga nakalagay doon. Okay? So mapapansin nyo na halos lahat talaga detalyado sa ang nakalagay sa employment contract. Hindi tulad sa offer letter. Now, ano ang pinakamalaking pagkakaiba sa dalawa? Ang offer letter ay parang invitation or paunang alok sa'yo, samantala ang work contract naman ay ang legal na kasunduan na ninyong dalawa na as employer and employee na relationship. Okay? Oh, talagang sana all may relationship. Now, okay. So sa madaling salita, offer letter is job offer. Work contract is legal employment agreement na yon.
At ito yung pinapasa sa embassy or sa POLO or MWO para i-authenticate or i-verify. Yun. Okay? Now, so kung may mga tanong pa kayo, just comment down below. Baka kasi, hindi naman ako expert, pero baka kasi alam ko naman yung sagot at matutulungan ko kayo. Now, ano ang dapat tandaan bago kayo pumirma sa dalawang ito? So, huwag basta-basta lang pumirma bago muna, basahin mo muna yung buong dokumento. Okay? Una, siguraduhin mo na tama ang iyong pangalan at passport details. Yung sa akin, yung sa offer letter ko, yung duration, the duration, work duration, ganun, yung nakalagay yung kailan yung date, the starting date at saka end date. So, ano lang, same yung 2005 until 2005 and also yung ganun na nakalagay. Sabi ko ay mali. So pinalitan. 'Yon. Dapat alam mo yung you read carefully kasi baka may typographical error ganon. Mga detalye. Okay? Now, i-check it kung pareho yung salary na napag-usapan nyo sa offer letter na nakikita mo sa work contract mo. I-ask kung gross ba ito or net salary na. So, malaki yung pagkakaiba ng dalawang yan. Now, basahin ang probation period na rin kung ganun din yung nakasulat sa contract mo. So, don't forget to, to ask them kung may hindi ka naiintindihan or, there are some confusement or mga bagay na hindi clear sa'yo. Pang-apat, yung working hours mo, may Saturday ka ba, may Sunday ka ba, anong shifting schedule nyo, ganon. So you need to be clear, these things need to be clear before you will sign the contract. Now, basahin din ang overtime policy mo, kung may bayad ba yung overtime mo, kung paano ito i-compute, ganon. Number 6, basahin din ang leave benefits mo, kung meron ka bang sick leave, yung mga public holidays, kung ano ba mangyayari sa public holidays, kung bayad ba yan or hindi, dapat alam mo yan bago ka pumirma. Now, dapat sa insurance pati, ang health insurance, ano ba yan, private, ganon, ialamin mo lahat. At saka number 8, basahin kung ano yung mga termination clause. For example, ilang araw ka dapat, for example, kung magre-resign ka ng early, ano yung mangyayari kasi meron minsan nakasulat yan sa contract mo na breach of contract, ganun, magbabayad ka ng ganito, ganyan. So dapat nakadetalye yan. Baka kasi magulat ka na lang, hala, ang laki pala ng babayaran mo. Tapos dapat pala naka 1 month notice ka, dapat pala naka 2 months notice ka. So dapat alamin mo yan lahat. Kasi may mga employer na mahahassle sila kasi in-invite ka nila dito sa Vietnam, nag-extend sila ng effort, hindi biro yung pag-process sa mga papeles, tapos bigla-bigla ka na nag-resign kasi hindi mo nagustuhan yung employer mo, hindi mo nagustuhan yung mga co-teachers mo, ayaw mo ng mga estudyante, so it's a hassle also in their part. Tapos, aalisan mo lang sila. So, alamin mo muna kung ano yung mga termination clause, okay? Now, number 9, basahin ang confidentiality at non-compete clause. For example, in other school, they are allowed to teach or to have a part-time job in another school. Kasi, for example, yung school namin is hapon lang naman yung klase. For example lang ha, so in the morning, free ikaw. So, may school na ina-allow nila yung teachers nila na maghanap ng part-time job. May school din na hindi ina-allow yung teachers nila na mag-part-time job at mag-focus laang sa school nila. Kasi may rules yan dito sa Vietnam na magkakaroon sila ng penalty ata. Ganon. So, sa mga legalities. Okay? Now, what else? So, number 10. Kung may mga bahagi na hindi mo naiintindihan, huwag mahiyang magtanong. Of course, kailangan na clear lahat bago ikaw pumirma. Okay? Baka kasi magsisi ka sa huli. Yun. At ang mahalagang paalaala, kung ikaw ay isang foreign worker sa Vietnam, tiyakin ang work contract or work employment contract mo ay pareho sa dokumentong isusumite. Okay? So para sa
work permit at sa legal processing. Kung may mga malaking pagbabago tulad ng salary, position, or work location kumpara sa napag-usapan nyo first, at humingi muna ng paliwanag bago kayo pumirma. Kasi baka kasi pag sa POA, I mean sa DMW, yung napasa mong ano is yung salary mo is 1,200 USD, tapos pagdating dito may pinirmahan sa na iba, tanungin mo, bakit magpipirma ako ng bago? Meron naman akong may bago naman akong contract dito. Bakit magpipirma ako ng bago? Bakit maliit ang sahod dito? Bakit ito ay malaki? Humingi kayo ng paliwanag bakit nila ginagawa 'yon. In case may mangyari na ganun. Okay? Now, huwag din pumirma sa dokumento na hindi mo nabasa o hindi mo naintindihan. Always remember na yung mga papers nila ay translated into Vietnamese, and sometimes there are English translation, sometimes there's no English translation. Okay? Now, kung kailangan ng humingi ng English version, please humingi ikaw kung medyo nagdududa ka. Alright? So, mas mabuti ring humingi ng kopya sa lahat ng dokumento na iyong pinirmahan at itago ito para sa iyong sariling record din. Now, conclusion. Sa madaling salita, ang offer letter or work contract ay magkaugnay, ngunit hindi magkapareho. Ang offer letter ay nagsisilbing opisyal na alok, okay, ng trabaho at naglalaman ng pangunahing detalye ng posisyon, sweldo at benepisyo. Samantala, ang work contract or employment contract ay legal na kasunduan na naglalaman ng lahat ng karapatan, obligasyon at kondisyon ng iyong employment dito sa Vietnam. Ugaliing i-review lahat ang nakasulat sa offer letter at employment contract. Okay. So kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel para sa iba pang gabay tungkol sa pagtatrabaho, proseso at dokumento at sa pamumuhay dito sa Vietnam. Maraming salamat sa panunood at makita-kita tayo sa susunod na video. Bye!